Okay, isang magandang hapon sa ating lahat, sa lahat ng ating taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, gano'n din ang mga kapwa ko guro at mga online duties, higit sa lahat, isang mapagpalang hapon muli sa ating lahat. Okay, so gusto muna natin banggitin ang ating pinakaunang commenter sa ating comment box from Raniag High School, Isabella Kathleen Jean Iglesia. Magandang hapon sa'yo. Okay. Bilang pagpapatuloy, muli nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Tutor Leah mula sa SDO Olongapo City at nagmula sa Olongapo City National High School. Ngayong hapon, tayo ay tutungo sa ikalawang markahan, ika-4 na linggo na may kaugnayan sa mga suliranin sa paggawa at epekto. Sa pagkakataong ito, kinakailangan na tayo ay handa na sa mga kagamitan katulad ng self-learning module, mga writing materials, ganun din ang ating sulatang papel at ang ating quiz notebook. Okay. Ang ating most essential learning competency para sa linggong ito ay naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa. Okay. Narito ang ating mga layunin, pinangungunahan ng nailalahad ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Pangalawa, ang natutukoy ang mga suliranin sa paggawa. Ikatlo, na ipaliliwanag ang mga epekto ng iba't ibang suliranin sa paggawa. Ikaapat, nabibigyang halaga ang mga batas na kumakalinga sa mga manggagawang Pilipino at panghuli na kapagmumungkahi ng mga solusyon sa mga suliraning nabanggit. Okay, isang magandang hapon muli sa ating mga online duties. Nandiyan si Jet Cruz, si Bibelin Dalupang, and Garcia V. Nicziel. Alright. Bilang pagsisimula ng ating aralin or ng ating session ngayong hapon, narito ang unang gawain para sa ating lahat. So, ang ating panuto, hahanapin nyo sa grid ang mga salita o terminolohiyang sa tingin ninyo ay may kaugnayan sa mga issue ng paggawa. So, habang isinusulat niyo yan sa inyong sagutang papel, na okay din na ilagay natin siya sa ating chat box para ma-recognize kayo at para interactive ang ating talakayan. Okay, ready na kayo? Narito na. Okay. Okay. Alright. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para inyong mapagtanto. Ano-ano kaya yung 5 salita na yan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So, batiin muna natin si Stephanie Sabroso, si Sailin Clemente, Honey Grace Del Rosario, watching from grade 10, Antonio Luna, Pulong Buhangin National High School. Kaya ano kaya yung mga salitang yon? Kanina parang nagkaroon tayo ng glimpse, no? So, lagay lang natin sa ating chat box. Okay. Ang isa nakikita ko ay letter R. Ang isa ay letter S. Ang isa ay letter J. Ang isa ay letter F. Okay. May sumagot ng regularisasyon. Check nga natin kung may regularisasyon dyan. Okay. Maliban doon, ano pa kaya? Okay. So, job mismatch, sabi ni Jack Cruz Matutino. Okay. So, naibigay na yung dalawa. Ano pa kaya yung tatlong pwede nating ibigay? Good afternoon, Kiana, Templo Nuevo. Happy watching to you. Okay? Meron pa ba kayong nakikita? Okay, flexible labor. Okay. Flexible labor system or flexible labor. Noted. Okay, very good. Sailin, Clemente. Meron pa ba kayo nakikita? Dalawa, yung pinaka-problema natin sa kasalukuyan sa bansang Pilipinas. Letter P, na kung saan lahat tayo, maging ang sektor ng edukasyon, ay walang kaduda-dudang bahagi ng problema o suliranin na yan. Okay, very good. Nariyan ang sweldo. Ano kaya yung nag-iisang letter P? Okay, na may kinalaman sa viruses. Ayan, kung kaya may mga lockdown and
pansamantalang pagtigil ng physical schooling. Meron pa ba? Okay, i-check natin. Pandemya, sabi ni Kiana Templo Nuevo. Okay, let us check whether lahat ng inyong kasagutan ay tama. Okay, nandyan ang regularisasyon. Okay, nariyan ang sweldo. Very good. Nariyan ang pandemya. Okay? Ang ika-4, nariyan ang job mismatch. Ang ika-5, syempre, hindi pa huhuli ang flexible labor. Katulad nga ng natalakay namin ni Tutor Edwin na nakaraang linggo, yan yung ilan sa 5 pangunahing kinakaharap nating suliranin kung ang pag-uusapan natin ay konteksto ng paggawa. Okay, move forward tayo, mga mahal na online learners. Okay? So, unahin natin ang contractualisasyon. Okay. So, ang definition niyan, ito ay isang iskema upang higit na pababain ang sahod, tanggalan ng benepisyo at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. So tatandaan natin, ang seguridad sa trabaho ay ang tinatawag nating tenure of office. No? So wala siyang tenure. Ipinagkakait sa manggagawa ang katayuang regular employee ng kumpanya o kapitalista. Kaya nga kapag naririnig natin ang salitang endo, kadalasan maririnig natin yan sa mga manggagawang walang regular employment. That's why they are called what do you call this, contractual workers. Okay? Sa lahat ng problema, laging mayroong epekto yan. Okay? Number 1, walang karampatang sahod at mga benepisyo tulad ng mga manggagawa. Magbigay nga kayo ng mga posibleng benepisyo na makukuha ng isang manggagawa sa kanyang trabaho. Lagay nyo nga sa ating comment box. Okay? Habang hinihintay ko, hello kay Darren, magpatuloy tayo. Okay. So, naiiwasan ng mga kapitalista ang pagbabayad ng separation pay, SSS, or the Social Security System, the PhilHealth, at marami pang iba. Walang pagtamasa ng mga benepisyo ayon sa CBA. So, ano ang CBA? Ito yung Collective Bargaining Agreement dahil hindi sila kasama sa bargaining unit. So, pag narinig nyo ang CBA, ang ibig sabihin yan ay isang legal na agreement, no, sa pagitan ng mga employer at ng mga labor unions. For example, labor unions ang mga kumakatawan sa mga manggagawa. So, hindi sila nabibigyan ng benepisyo na naaayon sa kanila sa kadahilan ng hindi sila bahagi ng tinatawag nating CBA nga, no? So, wala pa rin tayong mga responses para doon sa mga benepisyong pwedeng makuha. Okay, sabi ni Je Cruz, okay, SSS, alright. So, magpatuloy tayo. Okay. Hello, Rachel Cordero. Okay, so, nariyan din ang epekto ng walang unyon ang mga manggagawa dahil walang katiyakan or pansamantala lamang ang kanilang seguridad sa paggawa. So, tatandaan natin, ang unyon ay tumutukoy sa mga labor unions. So, yan yung mga organisasyon na binubuo ng iba't ibang manggagawa na kung saan sila ay nire-representa ng tinatawag nating unyon upang ang kanilang mga interes sa trabaho, ang kanilang mga karapatan sa trabaho ay nadidinig noong mga tinatawag nating mga employers. No? So, ilan sa kilala dyan ang KMU, ang Kilusang Mayo 1. So, yun ay mga halimbawa ng union. No? Most of the time, kailan natin naririnig ang mga union, labor unions? No? Anong particular day ng buwan ng Mayo? Anyone? Maging interactive tayo, no? So, ilagay natin sa ating chat box. When do we celebrate our Labor Day? Ika nga. Okay? So, habang hinihintay natin ang kasagutan ng ating mga online learners, patuloy tayo. No? So, ang panghuling epekto, hindi kinikilala ang contracting company ang relasyong employee-employer sa mga manggagawang nasa empleyo ng isang ahensya. So, kung iisipin natin, my dear online learners and supporters, no, dito sa ating Level Up E2 ng Araling Panlipunan 10, so nakakalungkot na kapag ikaw ay isang contractual worker, asahan mo na maraming mga bagay na or epekto ang pwede mong maranasan na hindi man naaayon sa iyong kagustuhan ay kasalukuyang nangyayari. So very good si Che, no? Si Je Cruz. So May 1, Tutor Day. Very good, no?
So me 1, we consider that as our labor day. The same with Kiana, Tempo Nuevo. Okay, moving on. Okay, kanina, nandiyan din ang mga epekto. Okay, so I think we have the same template for that. Okay, so job mismatch, no? So from the word mismatch, ano nga ba ang definition niyan? Ito ay tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang individual ay may trabaho ngunit hindi tugma sa kakayanan o pinag-aralan nito. So anong dalawang salita ang mahalaga or kapansin-pansin sa definition ng job mismatch? Nariyan ang may trabaho at at hindi tugma, no? So nakakalungkot na may trabaho ka pero hindi tugma. So that will lead to another problem which we call job mismatching or simply ang job mismatch. So alamin natin, may negatibong epekto ba ito? Natural. Pinangungunahan yan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho o mga unemployed, no? So sa panahon ngayon kapag wala kang trabaho, malungkot. Malungkot sa kaisipan, malungkot sa bulsa at marami pang iba. Okay? No, so kapag ikaw ay unemployed, hindi mo 'yun gusto. Kaya kahit na ikaw ay pumasok sa isang trabaho na hindi naman tugma sa iyong pinag-aralan para lang hindi ka mabilang doon sa tinatawag nating matrix or statistic ng mga unemployed sa bansang Pilipinas, pinapasok mo na rin ang mga uri ng trabaho na 'yan. Ano? Okay, number 2, patuloy na pagtaas ng mga underemployed. Marahil nagtataka kayo, mga online learners, kung ano ang kaibahan ng unemployed sa underemployed. So, liwanagin ni Tutor Leigh. So, para pag na-encounter niyo siya sa inyong self-learning module, masasagot niyo siya ng maayos. Ang unemployed, ang isang individual ay wala talagang trabaho. In other words, tawag dito, counting post around, CPA. Okay? Wala kang pinapasukang trabaho. Okay, ang underemployed naman, may trabaho ka, pero ang trabaho mayroon ka sa kasalukuyan, unang-una, number 1 diyan, hindi siya tumutugma sa pinag-aralan mo. Something like that. No? So, parehong problema ay nakakonekta sa tinatawag nating job mismatching. Good afternoon kay Andrea and Tristan Aureliano watching from Santa Lucia High School, 10-7. Hello sa inyo dyan. Okay, let's move on. No? Okay, mura at flexible labor. Ano nga ba ang mura at flexible labor? Alam lang natin labor pero meron palang tinatawag na flexible labor. Okay, so paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo. Okay, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglimita sa mga panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Okay, pag sinabi natin gano'n 'no, so 'pag may trabaho ka pala hindi rin nangangahulugan na ayos na kasi may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon pa rin ng problema. Okay, ano kaya yung mga posibleng epekto kapag mura at flexible labor ang problemang kinakaharap ng isang individual? Number 1, dahil sa mahabang oras ng trabaho ay nagkakasakit ang mga manggagawa. Yan yung naririnig nating overwork, no? Overwork ka, hindi na kinakaya ng katawan mo, hindi na kinakaya ng iyong sistema, hindi na kinakaya ng iyong katawang tao in plain language, 'di ba? So, natural diyan magkakasakit ka kapag yan ang kinakaharap mong problema kasi talagang kumbaga kung mapapansin niyo diyan 'pag sinabi rin kasi natin flexible labor, yung oras ng trabaho mo, hindi rin diyan, ganoon kaayos ano. Ang natatandaan ko ang term diyan ay staggered labor force 'no, before nung ako ay nasa high school, although ginagamit pa rin ang staggered na terminolohiya. Okay, hindi na ibibigay ang iba pang benepisyo ng manggagawa 'no. So, may mga pagkakataon na talagang hindi rin nabibigyan ng karampatang benepisyo ang mga manggagawa. Okay? Because of the so-called flexible labor. Okay, what else? Kahirapan. Ay, sunod ang mababang pasahod. Okay, so
Ano nga ba ang definisyon ng mababang pasahod? Hello kay Kyra Jane Antonio. Alright. So, ito ang mababang pagpapasahod or sweldo ng mga kapitalista sa mga manggagawa, ngunit gumugugol ng mahabang oras sa pagtatrabaho. Sabi ko nga, people are working hardworking, no? Sila ay overworked pero underpaid. Yun yung mahirap na problema eh. Underpaid. Nagtatrabaho ka pero hindi nabibigyan ng karampatang compensation na just and right compensation ang iyong ibinibigay na trabaho o serbisyo. So aminin man natin o hindi, yan ay nagbibigay ng mga matitinding epekto. Tama, Angelo, no? Hello sa'yo, watching from Santa Lucia National High School. Kay kahirapan, poverty, isang problemang hindi natin matakas-takasan dahil sa iba't iba at sabay-sabay na issue at iba't ibang problema mula sa iba't ibang konteksto. Okay? So, poverty or kahirapan. Number 2, pagtaas ng bilang ng OFW or yung tinatawag nating overseas Filipino workers sa ibang bansa. Okay. Saang kadalasang mga bansa makikita ang mga Pilipino? Sige nga, lagay natin sa ating comment box, no? Marahil ang ating mga online learners ay may mga kamag-anak, even mom and dad, parents who are working abroad. So may I know nga, ano-ano yung mga bansa na kung saan kadalasang nagtatrabaho ang mga Pilipino ay yung mga kapwa Pilipino natin. Okay, so habang hinihintay natin yan, let us be more interactive na huwag tayo mahihiyang sumagot sa ating comment box para at least nagkakaroon tayo ng masayang flow ng discussion. Okay, habang hinihintay ko ang inyong mga kasagutan dyan, punta tayo sa, okay, may sumagot si Jet, Saudi Arabia, Hong Kong. Sabi ni Krisha Santos, Saudi Arabia, no? So, totoo yan. Natatandaan ko kung yung kanta ni Gary Valenciano before yung it goes like kay tagal mo na wala babalik ka rin. Something like that na kung saan that is originally kanyang ang kanyang dedication ay para sa mga tinatawag nating bagong bayani or mga OFW, no? So may mga karagdagang sagot. Sabi ni Krisha, Japan. Sabi ni what do you call this? Karagdagang sagot ni Je. There you go, Hong Kong. Okay? So, kung mapapansin natin, actually, halos lahat ng bansa sa daigdig mayroong Pilipino. No, it's not limited lang sa Asia, sa North America, even in Africa and even in Europe. So, kahit saan tayo tumingin, saan mang sulok ng daigdig, talagang may mga Pilipino. Kaya nga kapag may trahedya, di ba, na natural calamities, for example, kung mapapansin natin, yung mga globalita na tinatawag or news globally, so talagang ang ating mga embahada ay busy or aligaga sa pag-supervise or pag-follow up kung ang ating mga kababayan ba sa iba't ibang panig ng daigdig ay talaga namang big task. Okay. So that is the reason why mataas ang bahagdan ng mga Filipino workers, no? Tumataas ang bahagdan ng Filipino workers dahil sabi nga nila, work abroad for a greener pasture or mas magandang kinabukasan. Right. Number 3, yung tinatawag nating brain drain. Tutor Lay, ano nga ba ang brain drain? Okay, ang brain drain ito ay ang pagkaubos ng mga manggagawa ng Pilipinas dahil mas pinili nilang magtrabaho sa ibang bansa upang kumita ng mas malaki. So kung ating aanalisyahin, no, so ang epekto number 1, 2, at 3 ay totoo namang magkakaugnay, no? Nagsimula sa kahirapan, kaya lumabas ng Pilipinas, at yung paglabas nila ay nagkaroon ng epekto sa pangkalahatan ng tinatawag natin ay brain drain, no? So natatandaan ko yung awitin ni
Marahil nagtataka kayo kung bakit marami akong input sa mga awitin sapagkat sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, I hope everyone agrees to me, 'no. So, mas napapalalim natin ang ating, konsepto, konteksto at talakayan if we connect several issues sa tinatawag nating mga, social songs or socio-political songs, 'no. So, kung mapapansin natin yung kanta ni Glock 9, yung Walang Natira, napaka-informative ng content na yun 'no, na kung saan, karamihan sa mga manggagawa daw or karamihan sa mga professional natin ay unti-unting nililisan or umaalis ng bansang Pilipinas to the point na nagkakaroon na ng saturation or pagkawala ng ating mga professional sa bansang Pilipinas. Even now, 'di ba, sa konteksto ng pandemya, if we're going to talk about our medical unit, so marami sa atin or marami sa kanila rather, ang nagsisimulang or nagkakaroon ng hangarin na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas, kundi dahil sa, usapin ng, karampatang pasahod, ano. So, hindi natin maiaalis na yun ang dahilan, pero ginagawa naman ng ating pamahalaan na matugunan lahat ng, issue at hinaing na alam kong, binibigyan din nila ng karampatang atensyon. Hindi nga lang siguro sabay-sabay. Okay, good afternoon kay Ria Patadillo, ganun din kay Damayo Geraldine. Okay, let's move on, 'no? So, pandemyang COVID-19. Actually, gisgisado na ang pandemya, eh. Pero dito talaga nakaangkla karamihan ng problema sa paggawa ngayon 'no. So ang definisyon, ito ang sakit na kumakalat sa hangin sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing at malapit na personal na pakikipag-ugnay o sa paghawak ng mga kontaminadong bagay or ibabaw at pagkatapos ay sa paghawak ng bibig, ilong at mata. Kaya number 1, suliranin sa ekonomiya. Natatandaan ko mahirap talagang, pagsabayin ang suliranin sa ekonomiya at suliranin sa kalusugan. It's not easy to deal with economy and to deal with health issues all at the same time. 'Pag 'yan ang nagsabay, malaking problema, 'no? Kaya aminin natin o hindi, ang ekonomiya ng Pilipinas lalo na noong kasagsagan ng pandemya 2020, talagang nahirapan tayong bumangon pero sa kasalukuyan unti-unti na tayong nakababawi. Sana magpatuloy 'no? Kasi kapag ang market force, ang labor force ay medyo nagkaroon ng turn down or pagbaba, aminin natin na ang ekonomiya lahat ay bababa din. Domino effect yan. Okay? So number 2, hello Jonard Paulite watching from Ocampo National High School, Camarines Sur. Ang layo pero hello sa mga taga Cam Sur. Okay. Number 2, pagbaba ng antas ng empleyo or trabaho sa iba't ibang panig ng daigdig. That is so true, no? So kung tayo ay aktibo at persistent sa ating panunood ng mga television news at pakikinig sa mga AM stations, no, even sa social media, alam natin na maraming mga bansa ang nagkakaroon ng closure sa kanilang mga borders at maraming mga bansa ang nagde-declare ng temporary ban ng employment 'no, sa iba't ibang sector ng paggawa. Ang pangunahing dahilan do'n ay ang maiwasan ang pandemic or ang pagkalat ng COVID-19 dulot ng iba't ibang variants 'no, nasubaybayan naman natin 'yan. Alright, number 3, pansamantalang itinigil ang pasukan ng mga paaralan or physical schooling 'no. Pero sa ngayon, unti-unti na tayong nagkakaroon ng inisyatibo ang Department of Education, gano'n din ang ating mga kanya-kanyang paaralan. I'm sure in Camsur, I'm sure in your respective schools, for example, in Santa Lucia High School, meron kayong mga inisyatibo on how to start a face-to-face limited face-to-face, schooling 'no. So, dalangin ko, sampu ng dalangin ng lahat ng, academic practitioners, gano'n din ang dalangin ng buong Pilipinas at ng buong mundo na tayo ay unti-unti nang maka-move up at, makalampas sa trahedyang dulot ng COVID-19, okay 'no?
So, at saka nakakatuwa na kahit wala tayong physical schooling, meron tayong mga initiative katulad ng ginagawa natin ngayon, 'di ba? Ang Itulay DepEd Tutorial ng Araling Panlipunan 10 na kung saan inihahatid namin or itinutulay, ika nga, ang favorite na salita ng mga kapwa ko, Itulay tutor, no? Na itutulay or itinutulay namin ang pag-aaral nang sa gano'n, despite the physical distance that we have at the moment, no, we can still bring to you, door to door, ika nga, ang iba't ibang aralin. Alright? So on that note, patuloy nyo kaming suportahan dito sa DepEd Itulad. Alright? Good afternoon, Angeline of from Doña Magdalena Gafude High School. Ayan, so napaka-active din ng school na yan. Happy watching to all our learners coming from Doña Magdalena Gafude High School. Okay, no? Okay, so punta tayo dito ngayon sa mga karapatan ng bawat manggagawa. Alamin natin na every person has the right and that right should be fulfilled, no? So, narito ang ilan sa mga karapatan ng manggagawa ayon sa ILO or what we call the International Labor Organization. Okay, number 1, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskriminasyon sa trabaho. From the word diskriminasyon sa trabaho. Okay, so, for example, ang nature ng work ay kinagisnan natin para sa lalaki lang. Kaya naman ng babae. So, tanggapin natin ang mga aplikanteng babae. Unang-una, kung sila naman ay may sapat na tinatawag nating qualification, no? So, tatandaan natin na sa konteksto ng aplikasyon ng trabaho, maging bukas tayo, no, sa kapasidad ng both sexes or ng both gender, no? So, alam kong kaya yan ng lahat. Number 2, bawal ang mabibigat na anyo ng trabaho pangkabataan. So, may I know from our online learners, anong edad, saang edad natatapos ang pagiging bata? What particular age? Dahil there is a technical definition when we talk about child, when we talk about a child, no? May I know anong particular age, hanggang saan ang particular age ng tinatawag nating kabataan or pagkabata? Okay, so habang hinihintay ko ang responses coming from our online learners, no? So, bawal dito ang child labor. No? Ganun lang siya kasimple. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng promotion sa child labor or mabibigat na trabaho sa child labor. Kasi may child labor policy na tinatawag. Kaya nga, for example, gusto mo magtrabaho sa isang fast food, no? Pero ikaw ay 18 pa lang. So, hihingian ka pa rin ng parent consent or may tinatawag pa ring waiver. Nasabi ko na yung sagot, no? Sabi ni Cruz, 17. Okay, actually, it should be 18. Diba? So, kapag ikaw ay 17 at gusto mo na magtrabaho, hihingian ka pa ng parental consent or waiver. So, yun ang tinatawag natin. Okay, number 3. Bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Okay, forced labor. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan way back before, during this time of the Spanish colonization, in which tayo ay naging kolonya for 333 years. No? Imagine that. So, yung tinatawag nating polo y servicio. So, until now, bawal pa rin ang sapilitang trabaho. Dapat ito ay naayon at ayon sa kagustuhan ng trabahador, ano? So, it's not enough na pilitan natin silang magtrabaho without their consent. Kaya nga may proseso ng job application and tinatawag nating employment processes. Okay, number 4, bawal ang trabaho bunga ng pamimilit. So, magkaugnay yung 4 and 3. Halimbawa, may utang ka, magtrabaho ka sa akin, bayaran mo siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa akin. So that is not right, no? So isa yon sa malinaw na inilahad sa karapatan ng mga manggagawa. Number 5,
Ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa panghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Katulad ng sinabi ko kanina, labor unions are organization or mga organisasyon na kung saan ito ay binubuo ng mga manggagawa at sila ay nire-represent, no, ng kanilang mga leader na kung saan ang kanilang mga interest sa paggawa, ang kanilang mga karapatan sa konteksto ng trabaho at paggawa ay nadidinig ng pamahalaan, nadidinig ng kanilang mga employers, no? Kaya nga sa sumagot kanina ng May 1, very good Labor Day, diyan natin kadalasang namamalas ang tinatawag nating boses ng mga labor unions. Okay? So moving forward, bago ko ibigay yung salita, gusto ko maging interactive ulit tayo through the help of our comment box, no? Mga batas na nangangalaga sa mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ano kayang letter C sa tingin nyo ang ipinapakita dyan? I'll give the first word, labor. What is the second word? Okay, while we are waiting for the responses, hello to Clarice Carlos and to Eliza Manzano Palayad, watching from Doña Magdalena High School. Okay, gandang hapon, Lisa Arvisa Gabriel. All right, so ano kaya? Okay, sige, pangunahan ko ito ha. Okay, we call it labor code. So, it is yung batas ng Pangulo bilang 442, batas na nagtatakda, very good, Je, batas na nagtatakda ng kodigo sa paggawa. So, when you are an employer, dapat maalam ka sa labor code. At kapag ikaw ay employee din, alam mo din dapat yung mga karapatan. Okay? So, tatandaan, no one can make you inferior without your consent. Alright? So, dapat maalam ka sa batas. Alright? Para at least napoprotektahan ang iyong mga karapatan at interest. Okay, let's move on to number 2. Yan, madali lang yan. Saan may kinalaman yan? Tama ka sa Eileen Clemente Code po. Ilang oras ba dapat ang paggawa lamang ng isang empleyado, no? So, for example, particularly when you are working in the government, no? So, may kinalaman yan sa tinatawag nating, dalawa yan, okay, Commonwealth Act bilang 444, ang unang batas ukol sa 8 oras na paggawa, followed by batas 933, batas na nagtatadhana ng 8 oras na paggawa ng mga manggagawa. Okay, the 8R policy. So, pwedeng 7 to 4, pwedeng 8 to 5, pwedeng 9 to 6. Pero ako gusto ko 7 to 4 para iwas traffic. Kasi kapag 9 to 6, traffic na, di ba? Iwas traffic pag may time. All right, very good. Once again, Jen, no? So it is 8 working hours. All right. So, huwag tayo, let us not go beyond that, no? The 8 hours. All right. The next one, we have, ayan, alam na alam ng mga mothers nyo yan from the word maternal. Okay, sinong tinutukoy natin kapag when we talk about maternal? Starts with letter N. We are talking about your beloved, wonderful mothers. Ayan. Alright. So, ito ang Batas Republika bilang 679, batas na nagtatakda ng pagkalooban ng maternity leave ang mga nanay natin. So, pag ang mga kababaihang empleyado ay nagdadalang tao at sila ay kumbaga manganganak na, they are entitled to this kind of leave which is called maternity leave. So, meron lang mga hihinging mga dokumento kung ano mga ahensya nagtatrabaho ang individual na yon at kapag naproseso yun ng tama, siya ay bibigyan ng karampatang, tawag ko dito, karampatang leave which is called the maternity leave. Okay? Very good, Kiana. We call them the mothers. Lahat ng mother niya, particular, I'm sure ako, nagkaroon ng ganyan nung kayo ay ipinanganak. So, be thankful to your mothers. All right, next one. Okay. Fired. You are fired. Okay, so, yan yung pinakamasakit na salitang marinig, di ba, kapag nagtatrabaho ka, that hashtag fired. Di bali ng tired. Di bali ng pagod. Wag lang fired. So, what do we mean by fired, guys?
So, Batas Republika 1052, batas na nagtatadhana ng patakaran ukol sa pagkatanggal ng mga manggagawa. So, hindi ka dapat basta-basta magtatanggal ng mga manggagawa na hindi naaayon sa isang agreement, no? So, malinaw dapat 'yan before the employment and during the employment, dapat alam talaga 'yan ng mga employer at gano'n din ng mga employee, no? So, unless otherwise may ginawa or may nangyari na hindi, kanais-nais, then that's the right time. Pero again, my dear online learners, depende pa rin 'yan sa pinanghahawakang mga code or agreement 'no, sa konteksto ng paggawa. The last one, ayan, what do you think it is? Okay? So there you have the ID, may picture ng isang estudyante, may letter X at may 18 na digit or na figure, no? So, ano kaya yan? Okay. Batas na nagbabawal sa pagtanggap ng mga manggagawa ng wala pang 18 taong gulang. Katulad din ng banggit ni Tutor Lay kanina, importante na alam natin ang totoong edad ng ating mga aplikante, no? That's why hinihingi nila ang valid ID, hinihingi nila ang birth certificate, at kapag ikaw ay wala pa sa hustong edad, they will be asking the waiver or parental consent from your respective parents. All right, no? So, kasi yan nga ay nakaangkla sa No Child Labor Policy, something like that. So, importante na talagang ibinibigay natin ang hinihingi ng mga offices at ng mga employer natin dahil ito rin ay para sa ating kaligtasan. Okay. Ayan, tinatawag natin ang panghuli, makikita ninyo, no? So, meron siyang saklay, meron siyang nasemento siya, braso at yung paa. So, yan yung Batas Republika bilang 772, batas na nagtatakda ng pagbabayad sa mga manggagawa na napinsala sa oras ng trabaho, in line of work. In line of work, na aksidente ka. So, tungkulin ng iyong employer na ikaw ay ipagamot or the medical expenses ay tungkulin nila na ikaw ay suportahan sa mga ganong pagkakataon. Kaya nga yung mga nababalitaan natin from the television news, no? So, hindi mo pwedeng tanggalin yon. Karapatan yan ng manggagawa. Again, that is indicated sa ating mga tinatawag na code, no? O labor codes at mga agreement. Alright? So nakakatuwa naman na ang ating mga online learners ay very much active sa tinatawag nating activity or online learning dito sa ARPAN 10. Alright, very good, Silene Clemente, Child Labor Policy. Okay, bilang panghuling gawain, narito ang ating gawain 5, larawang suri ang panuto. Batay sa larawang makikita sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong sagot or ilagay sa chat box. So, titigan maigi, that is a caricature drawn by Ginoong Clarence Manarpaak. Okay, so, ano yan? Okay, alright, no? 5, 4, 3, 2, 1. Talon tayo sa sunod ni slide. Okay, so meron tayo ditong template or tabulation with 3 questions. Ang unang tanong, ano ang mensahe ng larawan? Do not forget to write down the correct answer, ha? Chat box tayo or comment box. Number 1, ano ang larawan or ano ang mensahe ng larawan? Okay. Number 2 question, mga dahilan ng suliraning ito sa paggawa. And number 3, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo sa inilalarawang suliranin sa paggawa? Again, let's have a pitch. Okay? Alright. So number 1, ano kaya ang mensahe? If you have the same answer like me, suliranin tulad ng mabigat na trabaho at kontraktualisasyon, then you are good, no? So that is actually ang message ng larawan eh. Anumang trabaho, laging may mabigat na mga kinakaharap tulad ng the pressure of work and contractualization. Okay, very good, Kiana, Templo Nuevo, pagbibigay ng mabigat na trabaho. Hindi natin maiiwasan yan eh. Kayang-kaya naman yan. Yun nga lang, kinakailangan na ayon pa rin talaga sa batas. Okay,
kaya ang dahilan ng suliraning ito sa paggawa? Kaya habang hinihintay natin ang sagot ng iba, if you have the same answer like this one, walang regularisasyon ng mga manggagawa, then you are doing good. Again, ang regularisasyon ay isang problemang kinakaharap sa konteksto ng paggawa. Yan yung ikaw ay staggered worker, hindi ka permanent, therefore, okay, mga dahilan sabi ni Jack Bruce, okay, contractualisasyon at mababang sahod. That connects to walang regularisasyon. Okay, walang regularisasyon and contractualization or the ENDO, they corresponds to the same idea. Okay, very good. Ito yung pinakamahalagang tanong, bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo at sa inilarawang suliranin sa paggawa? What can you do best as a learner? Okay? Mag-aaral ka ng mabuti. Tama kaya yung sagot na yon? Alright, no? So, kung kayo ay may sagot katulad ng dedikasyon at pagtataguyod sa pag-aaral, then you are on the right track. Keep that up. No? Dedikasyon, love schooling, love your school. Kahit na tayo ay physical schooling, Leah, love education at home. That is my real name, Leah. Love education at home. Be dedicated in your studies. And always itaguyod ang iyong pag-aaral. Okay? Mahalin ang mga magulang at sabayan, samahan sila sa pagtataguyod sa inyong pag-aaral by means of studying well. Hello from Aharno Jan Pagulayan. Okay? Happy watching sa inyong mga taga Magdalena de Food High School. Alright. So, sana naman ngayong hapon, si Tutor Lee ay nakapag-impart ng mga konsepto at nakatulong kung paano nyo mas magandang masasagutan ang self-learning module. Okay? So, para sa feedback, narito, pa-scan na lang po para naririnig namin or nakakarating sa amin ang inyong mga comment. Ayan, suportahan nyo kami sa tuwing araw ng Webes. Okay, kami ang mga araling panlipunan tutors ng elementary and junior high school. Okay, maraming salamat muli. Ako si Tutor Lee, nagsasabing dito sa Tambayang Iskupil, ikaw, siya at ako ay sabay-sabay napapandayin ang diwang makabansa, makadiyos, makakalikasan at makatao. Okay, maraming salamat.